Hi! Isang good morning po. Ayan, di pa ako makatapos-tapos. Kanina pa ako nag-aalmusal. Di ko pa matapos yung pagkain ko. Kasi ang dami kong mga sichiborichi. Yung pasikot-sikot. Bago ko pahinto-hinto ang kain ko. Kaya ganun. Yan mga guys. Dito pa rin ako sa lamesa. Pinag-iwanan na ako ng mga kasama ko. Kanina sabay-sabay kami kumain dito. 3 kami. Nauna man kasi lagi nag-aalmusal asawa ko. Sabay ko dito yung pamangkin ko sa kanyang anak ko. Ayan, wala na sila. Nandun na sa labas. Ako nandito na iwan. Di ko pa maubos-ubos yung pagkain ko. Kaya good morning sa lahat po mga idol at sa lahat mga busing dyan. Good morning po. Good morning everyone sa lahat po. Ayan. Welcome to my vlog. Nag-vlog na ako. Kasi papunta ako doon sa tindahan ko at magbubukas na ako ng tindahan ko. Video tinanghali ako ngayon kasi. Yan, nandito muna ako sa baba para mag-almusal. Kasi pag nagbubukas ako sa tindahan, hindi muna ako nag-almusal. Ngayon, nag-almusal na ako. At nakakalimutan ko yon. Hindi ko minsan alam, nahihilo na pala ako, gutom na ako. Ayun po. Kumakain ako ng kanin mga guys kasi pag tinapay lang ang kainin ko, madali ako magutom. Ay, mayroon pala ako aalmusalin dyan na hindi ko na, nakalimutan ko na naman mga guys. May nilupak ako dyan, may suman ako. Ayan po, nalimutan ko po mga guys. Mamaya siguro merienda kakainin ko. Nasa rep naman, nilagay ko yung kagabi. Yan, akin na pala ngayon. Yan. Masaya sana ang akinsi ko ngayon kasi araw ng budget ko sa anak ko na kailani. Kaso lang, wala ako hawak na pera kaya hindi ko makuha. Nai-remit ko na kasi sa kanya ang pera. Sabi kasi niya, mama, doon mo na lang kuhanin sa remit ni Papa. Eh, hindi pa nagre-remit yung Papa niya. Wala pa inire-remit. Siguro wala pang naipon na pera, kaya ganun. So, tumawag ako kahapon ata. Sabi ko, Lani, yung budget ko. Sabi niya, wala pa inire-remit si Papa mo. So, ano sinagot sa akin ng anak ko? Pupunta ka naman dito, Mama. Dito na lang natin yan pag-usapan. Diba? Di antayin ko pa pag dating namin doon ko kukunin yung budget ko. Ngayon, ang mangyayari, siyempre gagastos ko ng gasolina. Di bali yung bayad sa driver dahil pagkatapos naman namin, pagbalik namin saka ko babayaran naman yung pagdadrive. Pero yung gasolina namin, kailangan may pang gasolina ako na halagang 1.5. Mamaya, pipicturean ko na yung RFID ko at ipapasa ko na sa anak ko at para mabilis kami makarating, mag-i-expressway kami. Ayan po. Ay, yung driver ko naman, magaling na driver yan. Hindi ako kabado. Kasi sanay naman ako sa kanya kasi siya nga yung unang-unang nag-drive dyan nung bagong binili namin yung sasakyan eh. Si Amboy na mano dyan. Kaya sanay na sanay siya dyan sa sasakyan namin. Kaya ayan. Okay lang yun. Sabi ko lang sa kanya, kahapon, huwag mo masyadong bilisan ha. Alam mo na may nervyos ako ha. Sabi niya, sabi niya ganun. Ganun ang sinasabi ko kasi alam mo, mahirap din yun. Maayos nga yung ating loob ng sasakyan. Minsan, sa gulong tayo, di ba? Baka sumabog ang gulong, gano'n, di ba? Huwag naman sana. Ay, ako naman ay mananalangin bago kami umalis ng mga araw na yon. At ingatan kami. Hihingi ako sa Panginoon ng pag-iingat. Yun po. At yun po. Antayin ko na lang, siguro, aalis kami dito siguro maaga, mga 2:00. Para maaga kami makarating at adaanan ko pa yung apo ko, hindi ko pa nakukontak at ipakukontak ko kay Binos. Mamaya na i-message mo si Liz na dadaan kami dyan, aalis kami dito 2:00, ipag-ready mo lang siya ng mga damit niya. Kahit konti lang, 2 damit lang kasi bali aalis din kami ng kinabukasan. Biyernes kami darating doon, Sabado kami aalis doon. Ganun. Hindi kami magtatagal mga guys kasi
marami ako dito iniintindi sa bahay. So, ang maiiwan dito yung pamangkin ko. Kaya sabi ko sa kanya, ngayon pa lang binibilinan ko na siya. Bago ka umalis sa pagpasok ng school, sabi ko, bibigyan mo na yung mga aso ng pagkain. Kung anong dapat mong gagawin dyan. Tapos, huwag na huwag mong kakalimutan yung susi ng bahay, padlock, na baka malimutan mong nakabukas ang pintuan. Sabi ko, ganon. Yun yung sinasabi ko sa kanya, binibilinan ko na. At pagkain naman, ay wala namang problema dyan kasi isa lang naman siya. Pwede siya magluto ng itlog, may itlog na pula dyan, may sardinas dyan. Marami pang ulam dyan sa ref kung gusto niya magluto ng kung ano. Pwede siya magprito ng manok. Ayan, kasi ayoko yung nagugutom yung maiiwan ko dito. Ganun po ako mag-alaga sa tao. Ayan. Kasalanan na niya yung magutom siya kasi may isip naman siya at marunong naman siya magluto. Ano po? Kaya yan. Ngayon, may pasok yon. Kaya lang yan doon, pinapatulong ng asawa ko mag-asikaso nung ititinda ng asawa ko sa tricycle. At isinama nga yung anak ko na si DC para may kasama siguro siya at para magkaroon din ng kahit papaano kita. Diba? Mahirap kasi yung ano, para sabi nung asawa ko, para kumita man lang siya kung may binta. Yun ang sinabi niya. Isasama daw siya. Ayan. Yan mga guys. Kaya maraming salamat sa Panginoon at iningatan mo na naman kami sa buong magdabag. At ito kami ngayon nagising na kahit pa paano hindi naman ako na high blood kasi pag high blood ako maagang-maaga pa lang mga guys. Hindi na ako mapakali niyan. Iba na kaya lagi naka-ready ang pressure ko ng yelo eh. May panlagay ako talaga sa ano nga pag na-high blood ako, umiinit na yung dito ko, dito sa ibabaw, umiinit ako. Tinatapalan ko agad yan ng yelo. Mayroon ako naka-ready na dyan. Hindi bimpo ang ginagamit ko kundi may pantapal talaga ako na hinuhulamos ko sa mukha ko para maungusan agad yung singaw na umiinit sa ulo ko, ganun. Ganun po ako. Hindi lang sa batok ako nag-aano ha, kasi bawal po sa batok. Kasi sanhi yun nga, pag inanuhan natin ang batok natin ng yelo, ay baka magbuo ang dugo. Yun po. Ikasanhi din yun ng problema. Ayan po yun. Kaya ang ginagawa ko dito lang sa harap ako maglalagay. Ganoon sa mga balikat. Yan lang po ang nilalagyan ko ng yelo pag na-high blood po ako. Alam ko naman yan kasi nasanay na ako dyan mga ganyan. Kasi ang sakit ko nga high blood. Taka yung mataas ang sugar ko kaya ganoon. Ayan po mga guys. Kaya ganoon po ako. Okay, magandang umaga po sa lahat ng mga busing dyan at mga follower ko. Sobra ako nagpapasalamat sa inyo sa lahat. Lagi kayo nandyan kay Nanay Linda na sumisiporta lagi at sa lahat po ng akin mga friends at mga kaibigan. Lahat po kayo at ako yung nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga. Thank you so much at lalo na sa aking mga page, Facebook page, ang aking channel, YouTube channel. Ako po nagpapasalamat sa nagsusubscribe sa akin. Ayan po, sobra. Kasi po, kahit papaano, nadadagdagan yung aking channel ng nakikita ko dyan tuwing na kahit papaano, nagdadagdag. Ayan po. TikTok, marami pong salamat sa inyo. Diyan po ako nag-umpisa sa TikTok. Kaya salamat po. Sobra ako nagpapasalamat sa inyo. Thank you so much kay Boss Mita. Thank you po. Marami pong salamat. Ingat po kayo lagi. Hindi ko pa nga po alam kung ano kayo kasi hindi ko naman kayo nakikita. Basta nandiyan ako nagpapasalamat lagi sa inyo. Ang mga busing lahat dyan. Papasalamat pa ako. Sa lahat ng bansa. Sobra ako nagpapasalamat. Thank you po. Lahat ng sumisuporta kay Nanay Linda. Sobra ako nagpapasalamat. Hindi ko po yun makakalimutan. Dahil kung hindi sa inyo, hindi po ako aangat kahit papaano. Thank you po. Bye-bye po. Salamat.